power and water will be regularly provided to all barangays. Kuryente at tubig para sa lahat ng barangay. Sa pamamaalam ng Pangulo, napailawan na raw niya ang halos lahat ng barangay sa Pilipinas. Pero mismong National Electrification Administration na rin na nagsabing kahit nagkalat na ang mga kawad ng kuryente, 3 sa kada 10 bahay ang wala pa rin koneksyon. Ang 73% na connection rate sa 9 na taong panunungkulan ni Ate Glo, di gaanong malayo sa 68% connection rate noong panahon ni ERAP. Marami pa ring mga Pinoy ang namemiligrong magkadayariya, cholera, hepatitis at iba pang sakit na nakukuha dahil sa pag-inom ng tubig na di dumaan sa tamang proseso. Sa pinakahuling tala ng Department of Health, 1 sa bawat 5 tahanan ang wala pa rin kasing mapagkukunan ng malinis na tubig. Compared to the past, we have built more and better infrastructure, including those started by others but left unfinished. Kapag sinuma total raw ang mga naipagawa ng 3 pangulo na nauna sa kanya, mas marami pa rin daw nailatag na kalsada at naitayong mga tulay ang Administrasyong Arroyo. Ayon sa DPWH, mula sa 61% noong 2001, nasa 75.15% na ang mga kalsadang sementado sa buong bansa. Yun nga lang, halos 40% sa mga ito, malubak pa rin. Ibinibida rin ng palasyo ang pagpapatayo at rehabilitasyon ng 35 na ospital ng Department of Health mula 2001 hanggang 2006 at pagsasaayos na mahigit 200 pang ospital at iba pang health facilities. Pagdating sa isyu ng pabahay, hindi rin padadaig si Ate Glo. Sa unang 6 na taon daw ng kanyang panunungkulan, mahigit 700,000 pamilya na ang nakinabang sa mga pabahay ng gobyerno. Aabot sa 200 bilyong piso ang pondong inilaan ng gobyerno mula 2001 hanggang noong 1 taon para sa direct shelter assistance. Pero sa bilang ng Homeless International, isang NGO sa UK, mahigit 30 milyong Pilipino ang wala pa ring sariling bahay at lupa. Mga squatter sa sariling bansa. At sa opisyal na tala ng Housing and Urban Development Coordinating Council, tumataas taon-taon ang bilang ng mga walang tahanan sa bansa simula noong 2005. Sa ngayon, nasa halos 4 na milyong pamilya na ang walang tahanan. Like my father, I am working on my stone, the stone of the strong republic. And I intend to be well remembered. Bumilis nga ang biyahe. Dumami ang kalsada. Pero panahon lang ang makapagsasabi kung matibay nga at matatag ang umano'y strong republic na binuo ni Pangulong Arroyo. Ang kaunlaran kasi, hindi lang nakukuha sa laki o ganda ng daan, kundi sa lawak din at dami ng mga nakikinabang. Ako si Sherry Ann Torres at yan ang pamana ni Gloria. Sagot naman ng Department of Transportation and Communications, maraming nagawa para sa transport sector ang Administrasyong Arroyo. Kabilang dito ang mga nautical highway, pantalan, mga tren at NAIA 3. Gayunpaman, aminado si DOTC Undersecretary Thompson Lantion na kulang ang Philippine Coast Guard sa gamit at tauhan. 25,000 raw ang kailangang kawani ng Coast Guard, pero sa ngayon nasa 6,000 lang sila. Ang ating coastline ay napakahaba. Ang dapat bigyan to ng pansin itong ating Philippine Coast Guard. Ang mga personnel po niyan dahil meron pa rin pagkukulang. Mga militante, tuloy ang kabi-kabilang kilos protesta ngayong bisperas ng pagbaba sa pwesto ni Pangulong Arroyo. Pabaon daw nila ito pag-alis ng Pangulo sa Malacanang. Daw na ng tiniyak ng Pangulo na handang harapin ng outgoing President ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Darito ang report ni Ivan Mayrina. Nagkalat ang wanted poster si Pangulong Arroyo. Ang labor group na Kilusang Mayo 1 ang grupong nasa likod nito. Para kasi sa bagong alyansang Makabayan o Bayan, kulong daw ang dapat patunguhan ni Pangulong Arroyo pagbaba niya sa pwesto. Sa huling araw ni Arroyo bilang Pangulo, kabi-kabilang kilos protesta ang ipapabaon nila. Isang mural ang inihanda nila na ilaladlan sa Menjola. Yun naman ang sentimiento ng ating mga kababayan kasi kung wala na namang naparusahan sa dami ng mga kasalanan ng nakaraang taon, parang wala nang tiwala ang publiko sa sistema ng hustisya sa ating bansa. So yun yung challenge kay Pangulong Aquino. Hikurin na, Gloria Abdak na. Ang grupong Promotion of Church People's Response o PCPR, isang orasan ang inihanda na gagamitin sa kilos protesta nila sa Ninoy Aquino Monument sa kanto ng Timog at Quezon Avenue. Yung
24 hours ni Mrs. Gloria Arroyo ay malapit na magtapos yung kanyang legal immunity from suit. So, hinahanda namin siya para magbilang yung tao na pwede na litisin si Gloria Macapagal Arroyo. Maliban sa Menjola at Ninoy Aquino Monument, magkaka-street party pa raw sa Welcome Rotonda para ipagdiwang ang pag-alis si Gloria. Dati na rin sinabi ng bayan muna na maghahain sila ng kasong plunder laban kay Arroyo pagbaba niya sa pwesto. Nauna nang sinabi ng Malacanang na handa silang harapin ang anumang kasong isasampa laban sa Pangulo at kung dadaan daw sa tamang proseso ay mapapawalang sala raw si Arroyo. Kasi madaling mag-akusa eh. But you have to have a strong evidence. And it is the court that will decide. Para sa unang balita, Ivan Merina reporting. Mahigit 20 flights ang na-divert kahapon dahil sa malakas na ulan. At kaunay po na balitang yan, makakusap natin sa pamagitan ng telepono si Atty. Melvin Matibag, GM ng Manila International Airport Authority. GM Matibag, good morning. Magandang umaga dyan at sa lahat ng inyong tagatangkilik. Okay, mauulit po ba ito nangyari na pag-divert ng flights? Nung kahapon po nung nagkaroon ng diversion, talaga pong sobra yung lakas ng ulan. At tunayan, alam naman po natin yan na sa lakas ng ulan ay nagbaha pa nga sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Yung pong sa sobrang lakas ng ulan na yan ay nag-amount po talaga sa zero visibility. Talagang worse po yung visibility. At nung panahon po na umuulan ay sabay din po na maraming papasok na mga flight natin dito sa Manila. Kaya kinailangan po talaga na mag-divert sapagkat hindi po kayang mag-land ng mga aeroplano po ng oras na yon. So, ibig sabihin hindi po gawa yung instrumento na gumagabay sa mga aeroplano? Yung pong instrumento ay na-DBOR na nasira ay under the test mode at yun po ay nagawa na nga, na-remedyo na nga po noon. Subalit talagang extreme po yung visibility problem na kahapon na kahit nga po may ibang mga equipment na gumagana ang base na puro sa aming mga technical people and talagang magiging mahirap po ang paglapag dahil po sa ulan na yun. So pwedeng maulit nga ito, GM? Kung magkakaroon po talaga kasi sabi ng Pag-asa po kanina, yung nangyari po kahapon na pag-ulan, ganun din ho ang posibleng mangyari ngayon dahil meron po tayong low pressure area na nakapalo po sa Intertropical Convergence Zone. Opo. Ang nangyayari naman po niyan, kung atin po susuriin at yan po ibase rin po sa ating mga technical people, yung pag-ulan po talaga ng ganyang kalakas na buhos, ano po yan nangyayari na hindi naman sumiikit ng 30 minutes. So, ang nangyari lang po, sumabay lang po sa dating ng mga sunod-sunod na aeroplano at nagpatong-patong na nga po sa taas na yan. Kaya po nagkaroon po ng mga diversion. Na-divert po sa flight nga po yung maraming flights na yan. Subalit ka po naman po nung mga bandang alas 7 na at uminto ng pag-ulan ay nagsimula na rin po na makalapag yung mga nakapila po na aeroplano. Katunayan, dumating na rin nga po yung presidente ng East Timor dito, si President Torta. At sa Manila International Airport naman po ito nakalapag. Okay, so GM, wala itong kinalaman sa mga naunang aberya doon sa navigational system ninyo? Hindi naman po ito naging malaking bahagi na dahilan kung bakit nagkaroon po ng pag-divert. At sabi ko nga po, by July may kakabit naman na natin yung ating pong ILS na kahit po may bad weather condition, itong ILS can handle ng pagtapag po ng mga aeroplano. Yun yung brand new? Mga pong extreme na talagang bad weather na amounting talagang zero visibility po. So GM, yun yung brand new na nire-request ninyo? Yung po yung ILS na na-aprobahan pa noong Nobyembre at atin itong in-implement nga nitong first quarter nitong taon na ito. Ay darating na po by July 6 at may kakabit po ito after 1 week. Salamat po, GM. Good morning. Attorney Melvin Matibag po, General Manager ng Manila International Airport Authority. Sa ibang balita naman, bahagi ng rift raft ng dating warehouse sa Bagong Ilog sa Pasig City bumigay sa kasagsagan ng malakas